At mapalad po tayo dahil kasama po natin ang alias Pogi ng Senado, Senator Bong Revilla. Senator Bong, Hi, salamat Anthony. po at pinapasok niyo kami dito sa inyong napakaganda opisina. Yeah, salamat din sa pagparito mo. At isang malaking karangalan na maging bisita kita rito. Alam niyo po, Senator, no, sinabi niyo sa akin ngayon na 57 na kayo, sabi ko tuloy, mukhang mas matanda pa ako kaysa sa inyo eh. Hindi, as I was saying po, Senator, yung itsura nyo parang hindi kayo tumatanda eh. Well, ang ano dyan, palagi tayo nag-exercise, kailangan palaging yung puso mo dyan, relax ka lang. Pagka pinoproblema mo lahat, tatanda ka kagad eh. Totoo. Kaya stay happy palagi. Kaya yung pagmamahalan sa pamilya, lalo na. Siyempre. Sabi nyo kanina, nagpapakulay pala kayo ng buhok. Yes! Sikreto ko yun eh. Hindi. Siyempre, hindi naman natin may tatanggi. No? Siyempre, tumatanda na rin tayo. Pero ako na mismo nagtitina niyan. Oo, kaya nakakatipid-tipid na ako. Hindi na kailangan pumunta pa sa parlor. Gano'ng kadalas? Twice a week. Twice a week? Yeah. Madalas ano? Ako, tinatsaga ako talaga. Siyempre, mahirap din yung pag, nakita mo, namumuti na yung buhok mo dyan. Konti-konti lang naman dito, ganun dito. Ba't dito sa patilya, kita na? Ang bilis eh, no? Ako nga minsan, Senator, kapag humaba ng balbas, nakita kong puti, sabi ko, tanda ko na. Naiisip mo rin ba yun na parang kailan lang, katatapos mo lang mag-high school sa Amerika. Tapos bigla na, nandito ka na, ito na yung narating mo. And actually, nabanggit mo yan. Yun yung parang isang panaginip na hindi mo akalaing ito yung narating mo ngayon. Kaya talaga sabi mo, so blessed, sobra. Parang ang bilis ng panahon. Tapos ito ngayon, yung mga pinagdaanan ko sa buhay, parang roller coaster yan di ba? Pero ganun pa man, I'm very, very thankful kay God na lahat napagdaanan natin, nalagpasan. Maitanong ko lang po, no? Kayo ay nag-high school sa Amerika. Yes. Nakagraduate po kayo. Hindi na po ba kayo nag-aral pagkatapos nun? Bumalik na ako dito sa Pilipinas. Dahil ako yung nag-artista. So happen na yung pinalad tayo sa pag-artista. Kaya yun, ito yung naging takbo ng buhay ko. But despite that, naging vice-gobernador ako, naging gobernador ng lalawigan. At hindi naman siguro mapupulaan din naman yung nagawa natin bilang vice-gobernador. Kumbaga, marami rin tayong mga awards na nakuha. Tapos naging gobernador, naging outstanding governor tayo. Napatahimik natin ang lalawigan from murder capital to one of the most peaceful provinces in the country. Tapos ng gobernador, naging BRB chairman ako. Napaayos naman natin ang problema sa piracy at that time. Yeah. Naging awardee naman tayo ng Motion Pictures Association of America. Yun, dahil napatahimik natin at nagpapasalamat ang Amerika dahil nakatulong tayo laban sa piracy. At naibaba natin yung problema from 90% to almost zero. Kaya recognize tayo ng Motion Pictures Association of America. Marami pa tayo, naging senador. Unang takbo, naging number 2 senator, and then pangalawang takbo, naging number 1 senator. Because probably of my, siguro, kita nila, sipag tayo, trabaho tayo. Kaya yung edukasyon, it's very important, but sadly, hindi ko na-achieve yan, hindi ako nakapagtapos. At hindi ko siya ikinahiya. Dahil, kumbaga, naging challenge para sa akin yon. Ang ginawa ko, since I was a vice governor, kumuha ako ng magagaling na tao from UP, from Ateneo. Yung kasama ko nung vice governor ako, until now, nandito sila. Kasama niyo pa rin. And that tells us something. Kung kasama niyo pa, yung kasama niyo before, kaya ago, diba? Kilos pa lang, galaw pa lang, basa ng mata, alam na. Sabi ko nga, I'm not that, hindi man ako ganun katalino, but you know, I know kung ano yung nararamdaman ng tao, alam ko kung anong dapat gawin para sa bayan at kung paninindigan. Dahil lahat yan, Anthony, pinagdaanan ko. Dahil yung pang-aliposta ng tao sa atin. I've been through a lot. Pupuntahan po natin yan mamaya. Gusto ko lang tanungin yung, dahil kahit na hindi kayo nagtapos, ang dami niyong
mga tagumpay sa buhay, siguro sa mga desisyon nyo, naging tama mga pasya nyo, sabihin, sa pagpili mo ng mga taong nakapaligid sa inyo. Pero ang tanong, hindi nyo ba naisip bumalik sa eskwelahan kahit kayo ay nagsisilbi na sa tao? Hindi naman tayo nagtumigil sa pag-aaral. Nag-aaral din tayo sa DAP, Development Academy of the Philippines. Tinrain ako niya even though nung nag-start pa lang ako ng Vice Governor and nung ako'y naging gobernador. So lahat yan pinag-aaralan ko at hindi naman tayo minto. Kita mo naman kahit nandito tayo sa Senado, kahit sabihin mo hindi ako ganun ka-articulate na tao. But I know what I'm doing. Alam ko kung kulang ako dito sa aspeto na to, yung kulang, pagtatakpan, pero hindi ako papatalo sa mga matatalino na dito sa Senado, kahit papano, no? Hindi man sa papatalo ng salita, maling words sinabi ko. Hindi tayo magpapabaya. Magagawin ko lahat para magampanan ko yung tungkulin ko ng tama para sa bayan. At na-accomplish ko naman, marami tayo na papasang batas, miski noong pa man, miski ngayon. Kumbaga, nandyan yung mga sinusulong natin, yung para sa mga senior citizen. Yung centenarian law, inamendahan natin yan na magawa natin na 80 years old pa lang. Meron na kagad sila matatanggap na 10,000, pagdating ng 90, na 20,000, pagdating ng 100, 100,000 pa rin. Maliwan dyan, marami pa eh. Maski as chairman ng Committee on Public Works, yung mga conversion from local to national roads, na imbis na local ang gumagastos, national na ang gagastos pantulong sa ekonomiya nila sa ground. Pero yung anak ninyo, meron kayong, hindi kayo nakatapos ng kolehiyo, pero ang anak niyo, isang doktor, meron kang abogado. Gaano ka-importante ang edukasyon, kahit na hindi mo pa inabot yung mataas na pinag-aralan? Totoo yan, Tunying. Alam mo, yun ang sinasabi ko sa mga anak ko. Yung mga pagkukulang ko, yun ang pagpunuan ninyo. Mag-aral mabuti. Dahil ayokong sapitin nyo yung panlalait na inabot ko. It so happened in my time. I'm so lucky. Siguro kung nakapag-aral naman ako, hindi ako magiging senador ngayon. Because ang nag-akyat sa akin dito is my popularity as an action star, as an actor. No? Kaya hindi mo rin sasabihin na mali din nangyari sa buhay ko. It so happened na siguro ang naging kapalaran ko. Pero hindi ako, yung kahinaan ko na yun, hindi naging kahinaan. Instead of, kumbaga, negative yun, turn ko into positive para basta kailangan mag-strive ako harder, patunayan ko, kaya ko to. At hindi dapat kahinaan ng isang tao yon. So naramdaman nyo, inaalipusta kayo ng mga Kasama tao yan, dahil sa kakulangan ng edukasyon? Edukasyon, yes. At marami naman dyan, di ba, sa atin na ganun din. But ang importante ko ano yung nagagawa mo para sa bayan. Kayo po ay nabanggit nyo kanina, meron kayong mga batas na ginawa. Pero ang balita ko, 400 yata yung... Ay, sa dami kasi, no? Siyempre, alam mo pero na ano dito ang sa sabihin nating paborito o tumatak sa inyo na sabihin natin kayo po ay makikilala dahil po sa batas na yan? Yung Salary Standardization Law 5 na nagtaas ng sahod sa mga kawani ng gobyerno. That's one. Siyempre, pagtaas ng sahod, nandyan yung mga optional retirement na sinusulong din natin ngayon. Tapos marami pa yung saving lives, like yung Kids of Motorcycle Law na para may salba yung buhay regarding sa road safety yan. Yung helmet law, ako din ang author yun nun. At marami pa. Kung isa-isayin natin, anyway, you can do your research. So, kaya ako naman na itanong yun, meron kasi ito lang binanggit nyo tungkol sa centenarian. Sabi ko, ang laking bagay nun. Kasi marami dyan, hindi naman na nila ma-enjoy yung pangakong pagka 100, parang lang natin silang, di ba? Although parang premyo yun. Mag nag-100 ka, meron kang 100,000. Pero sabi ko, sayang naman, bigyan na natin sa 80 pa lang. Sa KMD, may sinusuling din akong batas na when you, yung mga senior citizen, di ba, when you reach 60, may enjoy may mga discounts. Sabi ko,
56 pa lang, dapat ma-avail na nila yung senior citizen law. No? Ma-reduce natin yung age to Ba, hindi 56. masyadong bata yun? Hindi naman, dahil retirement ng mga pulis nga, di ba? 56, sabagay, yung mga ano, and ang ano dyan, yun nga lang, yung mga 56, maaga kang magiging senior citizen. Senior citizen ka na. Senior citizen na tayo. Pero malaking bagay yan. Not necessarily 20%. Opo. No? At least kahit na 10% lang. Alam mo naman, bata ka pa lang, 40 years old ka pa lang, meron ka ng maintenance, sa gamot. Marami ka ng pangangailangan na ano. At least ma-avail lang nila yon. Hindi yung kailan ka 60 pa. At saka yung uugod-ugod ka na, hindi ka na makalabas ng bahay mo, hindi mo na ma-enjoy. Noong nakaraang araw po, at alam naman ng mga tao ito, kayo po ay biglang nakaladkad sa isang isyong may kinalaman sa kalsada. Noong nabalitaan nyo, yung unang reaksyon nyo, nagalit ba agad kayo? Ano ba yung reaksyon nyo? Ano kasi ako nun, galing tayo sa hearing dito sa Senado nun. Tapos kami mga 1:30 na ng madaling araw. Budget hearing yun eh. Tapos tumawag sa akin yung aking COS nga at ako nakakaladkad nga yung pangalan ko. Siyempre para ako naalimpungatan yung natural reaction. Tapos na-interview ako doon, medyo galit ako. But siyempre, na-realize ko lang, bakit na, ano? Dahil isipin mo naman, Anthony, nasa bahay ako sa Cavite. Paano ako napapunta ng Quezon City naman, di ba? Kaya medyo, ano yun, but sa akin, at least nagkaroon na ng liwanag at nagkaroon ng inamin nila yung pagkakamali nila. Miski yung driver na nahuli, umamin din na hindi ako ang may-ari ng sasakyan at hindi ako ang sakay nila. Opo. Ginamit lang ako. Ang masakit nga. Siguro dumarating talaga sa buhay ng tao na pag inaalat ka, no? Ang masama, naiba to sa media, tapos nabugbog ako. Sabi ko nga, nung ano, tapos ako pa yung nabash, di ba? Sobrang, sabi ko, ako na nga yung biktima dito, parang ako pa yata yung naging kontrabida. Pero ganun pa man, sa akin tapos na yun. Nung po bang mingi sa inyo ng dispensa, si Colonel Lebriha, nakaramdam ba kayo ng sincerity sa kanya? Nung nakita ko parang, I just hope na sincere siya. Sa akin hindi na importante kung sincere siya o hindi. Importante sa akin yung sinabi niya na nagkamali sila. Talagang ang pinaka-importante talaga yun. In fact, hindi naman kailangan kasi mag-media yun. Nung ano yun, hiniling ng mga media dito sa Senate kung po pwede sa harap na nila no, na magkaroon ng press con para, sabi ko nga, mas mabuti pa harap na, sige, harap ko na sa inyo, baka pag pumasok dito, baka sabihin nyo, nagkaroon pa ng aregluhan, di ba? Kaya diretso kami talaga nagharap doon. Kaya ganun yung pangyayari. Yung paghingi niya ng sorry, maganda yung tanong mo, sincero ba siya? I just hope na sana sincero siya. Dahil yung sa mga biktima na katulad ko na madrag yung pangalan ko nang hindi naman ako yun, masakit yun. Kita mo kung ano-ano na binato kagad sa akin nang dahil lang sa kapalpakan ng tao niya na isinabi niya rin. So sabit din siya doon sa mali din yung ginawa niya. Pero ganun pa man, akin pinatawad ko na yun. Nga po. Siya po suspended ngayon. Gusto niyo bang mabalik pa siya sa trabaho niya na yun? Sa akin, pag ako nagpatawad, 100% patawad yun. Hindi kasi ako pekeng tao eh. Hindi ako plastic na tao. Pag galit ako. Pagka pinatawad na kita, pinatawad kita. Yung ang nagkasala sa akin, na nagpakulong sa akin ng 4 years, 6 months, pinatawad ko. What more itong ganitong simpleng pagkakamali na hindi naman niya siguro kagustuhan lang at gusto lang niya siguro na may mabanggit siyang senador na napahulit, pinakawalan nila. Pero sa isang banda, Senator, mukhang yung pangyayari na yon ay parang naging daan para mas maging maayos yung... Yun nga lang, masakit nga lang yun. Ako yung naging tulay para maayos yan. Yun lang, di ba? Why me? Di ba? Why me? Di ba? Siyempre, sa mga tao na naging bong versus bong pa, di ba? Hindi yun. Wala tayong... ayaw natin ng gulo sa mga ganyan. In fact, ayaw kong nadadrag yung pangalan ko. Alam mo,
Tunying, ano tayo gusto ko, gusto ko peace lang gusto ko happy lang tayo, gusto ko makatulong sa mga kababayan natin. Ayoko ng away dahil sakit sa ulo yan Di ba, matutulog ka, nag-iisip ka ba, ano ba yan nangyayari? Yun lang, natutulog ka na, ano ba, bakit binabash ako ngayon dahil lang sa pagkakamali ng iba? Na hindi ko naman ginawa, di ba? Inungkot nga tuloy, pati yung dating kaso na isang pa sa inyo, na although kayo po ay napawalang sala naman doon, pero parang... Yun nga, yung ganun parang, bumalik kita mo yung pagkakamali niya, yun yung bumalik sa akin. Sabi nga, wow, I don't deserve this, di ba? Parang mali yata yun na dapat talaga yung hingi niya ng tawad dahil sa laki ng damage na ginawa niya sa akin. Tama yung sinabi mo, sana sincero siya sa paghingi niya ng tawad. Parang bumalik yung parang nag-replay, ano? Oo, parang bumalik yung ano. Kaya yung unang gising ko, parang naalimpungatan ako. Wow, di ba? Parang binagsakan ka ng malamig na tubig na ano ba to? Di ba? Sabi nga, nabangungot na naman ako. Pero okay lang, nagising na naman ako ulit Okay. Sir, ano bang status nung kaso na? Hindi ba kayo, acquitted kayo doon? Yes. Pero may order ang musgado na mayroong ipinasasauli. That's fake news. Walang sinasabi. Pakiklaro nyo ngayon. Walang sinasabi ang Sandigang Bayan na soli ko yung pera. So that's fake news. Yun lang. Wala nga silang napatunayan ni Cinco na kinuha natin. Bakit tayo pagbabayarin? Yun lang. Ganun lang kasimple yung paliwanag doon. Kaya nga, yun yung masakit na inaabot natin yan. Nag-suffer na tayo ng 4 na taon, 6 na buwan sa kulungan nang walang kasalanan. Napakasakit yun. Tapos eto pa rin. Sana naman ay matapos na yan. Alam ko, you cannot please everyone. You cannot. Meron talagang ayaw sa akin. Meron talagang, siyempre, especially yung kulay ng politika. Merong dilaw, may green, may pula. Ang ano natin, sa akin po, basta ako, nabigyan liwanag na yan. Sinagot na ng korte yan. At na-acquit ako sa kaso na yan. Yan po binaon ko na sa limot. Pero alam ko, babalik yan. Pero okay lang po. Basta importante po ay nagkaroon na ng liwanag sa mga problema na yan. Noong panahon ba na, I'm sure, kung meron mang maituturing na pinakamalungkot na parte ng buhay ninyo, nung kayo po'y nakakulong, naisip nyo ba na hindi na ako makakawala dito? Pumasok ba sa isip niyo yan? Alam kong may Diyos. Alam kong darating ang araw na lalabas ang katotohanan. At dumating ngayon. Although, nung nandun ako sa loob, parang nandun ka sa isang tunnel na napakadilim, si single light na may pag-asa. Pero kapit lang ako sa Diyos at hindi ako bumitaw sa Kanya. Kaya sabi ko nga, yung pagsubok na pinagdaanan ko, yun din yung sinashare ko sa mga tao, na lahat tayo may kanya-kanyang pagsubok. Pag dumating yan, huwag kayong susuko, kapit lang tayo sa Diyos. Yun nga yung nangyari sa akin. So, ang importante ay, eto tayo ngayon. Imagine, after nung ma-acquit ako, na-elect ako ulit na senador. Kaya sabi ko nga, I owe it to the people. Kaya yung pagtulong ko sa tao, yung talagang pagsiservisyo, kahit buhay ko, ibibigay ko sa kanila. Totoo po yan. Galing sa puso ko yan. Isipin mo nga, yung sa unang tanong mo nga, yung sa pinag-aralan, yung sobra na blessing. Ever since sinuportahan nila ako, pag-artista ko, nandyan sila, telebisyon, pelikula, lahat. Yung pagmamahal sa akin, kahit na alam nila na ako'y undergrad, but they supported me all the way. Na-re-elect, na-re-elect. Kahit na bumagsak ako, sumadsad ako sa pinaka-lowest moment of my life, inangat nila ulit ako. And I'm very, very thankful sa mga mamamayan na hindi nila ako pinabayaan. Kaya sa lahat, taos-puso po ako nagpapasalamat. Sabi niyo nga, you can't please everyone, everybody naman no? Dahil sa iba-ibang kulay. Meron kayong isang interview dati, sabi niyo, ultimo sa simbahan, binabalahura kayo ng ibang mga tao. Paano niyo po ina-handle yun?
kasama ko yung buong pamilya ko na ang teaching price about it. Siguro yun din nga na nalason sila ng binato sa akin na putik eh. And I cannot blame them. Ang importante, lumabas yung katotohanan at nagkaroon ng liwanag lahat yan. Ang sakit nun dahil isipin mo, nagsisimba kayo, sama mo yung buong pamilya, tapos ganun pa maririnig mo na ang ginawa namin ng pamilya, sama na lang kami sa bahay, bago pa ito makulong ha. Doon na lang kami dadasal together. Imagine from most loved, #1 senator, to most hated at that time. Ganon kabigat yun. At dumating din ako sa lowest point of my life na parang, God, ano po ito nangyari sa buhay ko? Parang ang tindi na sana po tulungan niyo ako, makabangon ako dito. Kayo lang po nakakaalam na lahat ng katotohanan dyan. Ang hirap nun. Pero ito, sagutin niyo ako ng diretso. Tatakbo daw kasi kayong presidente, kaya kayo naging target. Kayo ba'y naniniwalang ganun nga? Yes. Yun. Simula nung nilutang ng partido ko na ako'y tatakbo na mas mataas na posisyon at that time, because of my popularity nga, because I'm a #1 senator, politika. Kaya ang politika talaga ay mapait, masalimuot, mahapdi, masakit sa kaya sabi ko nga, kung ikaw ay nangangarap na tatakbo ng mas mataas na posisyon, huwag mong i-announce at ikaw'y dudurugin dyan. Ganun pala, sir. Bakit bumalik pa kayo sa politika? Maybe to redeem myself. In fact, ako, I'm contemplating if I will run again or ang ano ko nga, and which the people is going to decide. Ang importante, nagkaroon ng liwanag lahat. Ano po ang posisyon nyo ngayon sa lakas? I am the chairman of the party. Chairman ng partido. Naalala ko po, well, kung hindi ako nagkakamali, kasal pa yata ng isa sa mga anak ninyo. Yeah, si Gianna. Nung nanumpa, noon ay Mayor Sara Duterte, sa ilalim ng lakas. Naalala niyo pa ba yung detalye doon? Sa Silang Cavite. Sa Silang Cavite. Yeah, sabi ko nga, napakapalad nga namin at doon pa nangyari yon sa Silang Cavite. At nakasama na doon nabuo yung tandem ng BBM, Sara. Although yung pag-oath indict din as chairman of the party. Opo. Saka nandun din si Speaker Martin Romualdez. Yes. Siyempre. Okay. Yun sabi nga those were the days. Ngayon parang iba ang naging landscape ng ating politika kahit na bata pa lang yung administrasyon na to. I'm sure, kaibigan yung VP Sara, kaibigan nyo rin yung Martin Romualdez. Gaano kahirap na nandiyan kayo sa sitwasyon na yan bilang chairman ng partido? Napakahirap dahil pareho mong mahal no? Both of them. Kumbaga malapit sa akin. Kung po pwede nga lang at ako yung talagang gumitna na maayos sila. Kung ano man yung hidwaan dyan, no? Basta ang wish ko na lang ay sana magkaayos din. Yun din ang... Meron po ba kayong initiative para gawin yun na para maging intermediary between the two? Oh, yeah. Nag-attempt din naman tayo. No? Pero siguro, hindi pa talaga napapanahon. But as much as I can, dahil pareho natin kasama, pareho natin kaibigan. Sayang din yung samahan, di ba? Hindi rin natin alam kung saan talaga nagmula itong lahat ng ito. But yun ang hiling ko rin sa sambayanan, na pagdasal natin, na magkaayos sila. Sa tingin ko naman wala namang imposible. Mangyayari din yan at the right time. Ito pong, I'm sure kailangan nyo rin, darating din itong panahon na you will have to choose. Kung darating yung pagkakataon na una, kung kaya nyo na sagutin yun, sino pipiliin nyo? At pangalawa, na tanong, anong magiging batayan ninyo sa pagpili? Napakahirap ng tanong mo yan, Tinying, dahil sa akin kasi, para kaming magkakapatid di ba? Mahirap yung maipit ka sa gitna.
no? Yun ang hiling ko rin sa mga kasamahan natin na sana ay kung po pwede gumitna na lang sa ano na yan dahil mahirap pumili. Dahil lalong-lalo na kung parehong mong mahal, parehong malapit sa puso mo, parehong nakatulong sa'yo, parehong... Yun ang pinaka-hate ko na sitwasyon. Doon sa gitna. Dahil pero sinasabi nila, hindi rin maganda yung fence-sitter ka, pero hindi rin maganda yung mamili ka dahil parehong mo mahal. Di ba? Kasi, dahil totoo kong tao, dahil... Yun. Opo. Alam ko naman, for the record, kung anuhin natin yung aking track record dyan sa politics. Since na pumasok ako sa public service, since 1995, ang partido ko lakas, CMD. Up to present, That's interesting lakas. po, ha? Never akong lumipat ng partido. Kahit nga ilan na lang kami, bilang na lang sa daliri. Kami ni Speaker Martin noon. Pero nandiyan pa rin ako sa lakas. Kahit na nakakulong ako, hindi naman ako pinabayaan din ng lakas. Kaya sabi ko nga, yung sa conflict na yan, yung kung ano man yung, sana nga yung tampuhan lang ng magkakapatid ba, na maayos din. Dahil kung kayo man lumagay sa lugar ko, ayaw mong mangyari na, di ba, sana maintindihan. Miski both sides sila. Dahil kung ano, hindi rin ako pagkakatiwalaan sino man eh. Pero sa totoo lang, alam ng Diyos, gitna talaga ako sa kanila as much as I can. No? Pero who tends to benefit po dito sa away na to? Parang kasing may nagsisindi eh. Medyo talaga. Mainit tong usaping ito. Siyempre, magbe-benepisyo nito yung mga dating, di ba? Pero sabi ko nga, sa panahon ngayon, sa panahon ni PBBM, dapat set aside ang politika, kung ano mang kulay mo, sama-sama tayo para sa bayan. Yun ang unahin natin, magsama-sama para maiahon ang kahirapan sa bansa. Dahil pinagdaanan natin, napakatindi, yung pandemya. Talagang nabaon lalo ang Pilipinas sa utang no? Dahil dyan sa pandemic na yan, sa COVID. Ito yung dapat sugpuin natin ngayon. Kaya yung tampuhan, tabi natin, unahin natin yung problema ng bayan. Hindi mo masyadong maaga para ang tingin na ng mga politikong iba ngayon ay 2028. Kaya nga, yung wish ko, yung sa iba na may mga ngarga pa para madagdagan yung problema. Huwag naman dahil lumalaki lalo yung... Huwag na nating lagyan pa ng gasolina para lumaki yung apoy. Magkakasama naman, di ba? Anyway, hintayin kong kayo ay mag-host ng isang... Wala na ba kayo ibang ikakasal na anak para maimbitahan mo ulit itong mga... Baka wala nang dumating, ano? Ay, nung birthday ko nga akala ko mangyayari yun eh. Pero hindi, ano. Pero okay lang. Ang importante ngayon, pagdasal na lang natin na maayos dahil bigat po ng yung pangyayari na yan. Huwag na sana lumalim pa yung sugat. Di ba? Magkakasama. Kayo po, anong tingin nyo dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos? Mag-iisa't kalahating taon na maraming inaasahan ng bayan. Kaya nga yung unit team na ginawa po ninyo, nakasama po kayo doon. Mataas ang expectation ng publiko. Pero eto, siguro naririnig nyo rin to. Nabudol tayo ni BBM, sabi nung iba. Ano po ang pakiramdam nyo rin? Hindi man po siguro. He's trying his best naman. Na para maiahon tayo sa kahirapan. Kikita mo kung gaano kasipag eh. Kaya nga siya umiikot sa iba't ibang parte ng mundo para maka-invite ng mga investors, mag-invest sa atin kung paano malulunasan yung mga problema natin. Basta ang importante ngayon, tulong-tulong muna tayo dahil kung hindi tayo magtutulong-tulong at tayo maninira na kaagad o mag-aaway-away, ang magsasuffer dito yung bayan eh. Mas maganda siguro, tulungan natin ang mahal na Pangulong BBM. Let's unite them. Yung kung meron man tampuhan, kung po pwede, ay kung sino man yung po pwedeng gumitna. Kung talagang saka
kung kaya ko sila mapagbati, gagawin ko eh. Kahit lumudo ko sa kanilang dalawa eh. Di ba? Kung sino man yung bigyan ng Diyos na, di ba, na merong, kung pwede lang gamitin ko yung agimat ni Panday o kung ano man, gagawin ko, maayos sila eh. Di ba? Ganun talaga yung desire nyo. Ganun talaga. Yeah. Mahirap. Kasi yung away sa politika, damay ang tao eh. Ano, policy ang pinag-uusapan. Kayo po ba sa pamilya, gaano kayo kadalas magkita-kita? Kasi kaya ganun ang tanong ko. Kayo, Senador, si Congresswoman Lani, busy rin sa kanyang trabaho. Si Brian, party list representative. Si Jolo, congressman. Gaano kayo kadalas, nagkakasama-sama pa ba kayo sa pagkain? Yeah, pagka sa sobrang busy, hindi rin but siyempre, kami ni Lani, of course, sa bahay kami. But yung mga anak ko, nag-uusap-usap naman kami. Yun, may kanya-kanyang responsibilidad. Basta itong sinasabi ko sa kanila, basta isipin natin dito yung kung paano tayo makatulong sa bayan, doon tayo titindig. Yun ang sa distrito nyo, kung paano matutulungan nyo sa distrito nyo. Nandito ako sa Senado naman, large scale naman ako, gano'n. So, hindi naman, basta tulong-tulong. Paano nyo po sinasagot yung mga puna na parang ginawa na ninyong hanap buhay ang politika dahil sa, ay katulad nga nung binanggit ko, 4 na kaagad yung nabanggit ko po. Yung sa hanap buhay, hindi yan ang hanap buhay namin. Hanap buhay ko, pelikula eh. Telebisyon. Yan ang hanap buhay ko. Ito, tulong sa tao. Responsibilidad na ginagampanan at pasasalamat sa sambayanan. Kaya yung sinabi political dynasty, taong ba, demokrasya itong ating bansa, sila ang pumipili, taong bumuboto sa amin. Kung kami masamang tao at hindi tayo mahal sa ating sinasakupan, hindi naman tayo siguro ipoboto. Diba? May katulad ng party list, mahirap iboto yan. Pero by accident, hindi man dapat tatakbo si Brian dyan. Si Brian, dapat napapasok siya nung napalaban si Jolo sa 1st District. Si Jolo yung So, minsan nagulat ka na lang, nandoon na yung sitwasyon. Kaya sabi ko na lang, sa alagaan nyo yung ating pangalan ni Daddy. Ayokong madungisan tayo. Alam natin, alam niyo nangyari sa buhay ko na because of politics, yung dumi ng politika. Ayoko maranasan nyo yung mga ganon. Although, kasama ng parte ng buhay yan. Basta importante, tapat tayo sa bayan. Meron pa bang ibang, halimbawa, yung abogada nyo, gusto bang magpasukin din tong mundo ng politika? Si Ina, alam mo na, siguro, pag ako mag-retiro na dito, siya papalit sa akin, no? Pwede siguro dahil abogada siya. Sa totoo lang, yung pagiging abogada niya, blessing talaga na isang pangarap na, yun yung pangarap ko din noon, no? Tapos nagkaroon din, natupad sa kanya. Yung tatay ko naman, yung pangarap din sa akin na maging doktor. Napunta naman din sa anak ko si Ludette. God is so good, kaya salamat din sa nanay nila kay Lani. Di ba? Mana sa nanay. Mana kay Lani. Hindi sa akin. Dean's Lister yan eh, di ba? Si Lani yan. Kaya buti lang, salamat sa nanay. So kumbaga, yung tingin nyo sa mga galawan nitong si Ina Panden, gusto rin niya tong mundo na to? Hindi naman sa akin nababanggit. No? Pero kung meron man papalit sa akin, siguro, sana siya? Para sa makakatulong sa bayan. Pero hindi pa ngayon. Wala. Hindi niya nababanggit. Saka bata pa naman din. Bata pa, opo. Kayo po ba ay, anong plano nyo? Today is November, anong pecha ngayon? November 23, 2023. Hindi natin mamamalayan, bukas eleksyon na naman eh. Are you running for election po ba? Kung tayo papalarin na marire-elect ulit, isip ko pa rin. Kung gusto po ba tayo ng tao. Basta sabi ko, trabaho lang ako. Pwede rin, oo, pwede hindi. Diba? Pwede rin. I'm here for the people. It's not really for me. Hindi to hanap buhay eh. Para sa bayan. Kung tama po ang pagkakatanda ko, sa inyong political career, parang minsan pa lang kayo natalo eh, no? Tama ba yun? Yeah. Because of, because of politics din. Politics din, no? Yung EDSA, di ba? Yung
sabihin, naging traitor ka sa kaibigan mo, nanindigan ka sa partido mo, yung ganon. Yun yung mga bagay na ayoko nang mangyari. Yung pipili ka, kaya I hope that both of them will understand. Kahit na bumitiw na lang ako sa politika, wag lang sila mag-away, kung pwede lang, di ba? Kung lalo na pareho mong mahal, yung ganon. Di kaya ako nabanggit yung winning streak nyo, ang haba na no? Ang haba. Pero matindi naman yung pinagdaanan ko, yung hindi pa pinagdaanan ng iba. Mabigat din makulong, ha? Ay, 4 years, 6 months. And siguro lahat ng classical laban na ito, nasubukan ko na eh. And napalaban tayo ng matinding bakbakan din sa Cavite, di ba? From vice governor to governor. And alam mo naman, pagka Cavite, di ba? Iba rin dyan. Basta ang ang payo ko rin sa mga ibang papasok sa public service, palaging iisipin nyo yung puso na paano talaga matulungan yung mga maliliit na kababayan. Hindi usap politika na pambobola sa ano, yung totoo lang. Yun lang. Kayo po ay, kung sakali na mag-re-election po kayo, medyo masikip din pala itong 2025. Ano? Yes. Sa inyo pong tingin, nung nakaraan pala, pang 11 na lang kayo eh. No? Tama ba? Yeah, 4 months lang ako nangampanya. 4 months kayo nangampanya, tapos binabaterya pa kayo sa social media and all. Ano po yung nakikita niyo magiging kaibahan ng kampanyahan na to, itong paparating na to, considering napaka-aggressive po ngayon sa social media. Talagang, especially yung mga Gen Z ngayon, iba eh. Yeah, ang ano siguro, yung pagbabasihan nila dyan, yung performance mo yan. Kung ano yung nagawa mo sa bayan. So, yun ang pagbasihan natin. Kung ano talaga yung nagawa ni Bong Revilla, lalabas naman lahat yan. You can check my record. Yun ang sasagot sa lahat ng tanong na yan. Basta ako, I'll do my best sa lahat ng makakaya ko. Kahit nga buhay ko, tataya ko para sa kanila. Sa trabaho lang tayo. San tabi yung masyadong ng politika. Yan ang nakakasakit sa damdamin ng lahat eh. Okay, sabi nyo kanina, ang trabaho nyo talaga yung pag-aartista eh. Yes. Yun talaga ang source of income ninyo eh, no? Opo. 50 years na pala kayo sa showbiz. Ang tagal na. Since I was, yun simula, yung pinaka-start ng na-hit ko yung screen. Extra. Extra ako, yung karga-karga ako doon sa yung unang labas ko sa screen. Opo. 50 years, grabe. 50 years. 50 years, nabibilang niyo pa ba kung gano'ng karaming pelikula na ang nagawa niyo? More than 100. More than 100. Tapos, nabilang niyo rin ba kung gano'ng karami na yung leading ladies niyo? Marami. Bukod po kay nakatingin eh, hindi ako makapagsabi. Ayun o. Nakatingin eh. Bukod po kay Congresswoman Lani, sino ho yung pinaka-paborito niyong leading lady? Lahat naman sila magaling. Ibubulong ko na lang sa'yo. Mahirap na magkaroon pa ng kulay, di ba? Alam mo naman ako, tulumay ako eh. Tama po. Hindi, yung pong... Hindi, marami kasi, siyempre yung mga nag-back to back, kung saan ako naging box office king. Yeah, like Sharon Cuneta, like Vilma Santos, yun yung mga... Iba yan. Pero walang intriga doon. Trabaho lang talaga. Yung dalawang nabanggit nyo, doon yata walang intriga. Sa iba po. Secret. Ako naman na pagdududahan lang. Bakit Hirap ba? Talaga. Bakit ba? Ewan ko ba, lapitin ako ng talaga, intriga. Mukhang sinisingkitan nyo lang ng konti eh. Ako, mahirap na sumagot. Baka hindi ako makauwi ng bahay. Gaano kahirap maging pogi, Senator? Maging pogi. Mas maganda yung pogi ka sa panloob. Pambihira, panlabas yung may sagot kupas nyo, eh. Mahirap, hindi. Siguro kasi nung baby ako, may ginawa ng tatay ko eh. I-reveal ko lang sa inyo. Yung tatay ko daw, nung baby pa ako, pinatakan ako ng gatas ng nanay. Sinubukan ng
tatay ko, sabi sa mami ko, kinukwento ng mami ko eh. Sabi ng daddy ko daw, subukan mo nga patakan ng gatas yung aking yung aking sabi, bakit mo lalagyan yan? Tingnan, para kung magiging pilyo din yung anak ko tulad ko. Ganon. Pero buti na lang, hindi naman ako kasing pilyo ng tatay ko. Konti lang ako. Konti lang. Kaya ko tinatanong yung pagiging problema ng pogi. Di ba? Siyempre, pag pogi ka, una-una, lapitin ka. Pero ikaw, yung experience mo, gaano nga kahirap maging pogi? Mahirap din. Siyempre, pagka hinanap ka na ng asawa mo eh. Hindi. Ano lang naman, naughty lang ako. Hindi naman ako ganun naughty lang. But, nadadapa din ako sa ganyan. But bumabangon din tayo. Basta ang lesson dito, no matter what, never leave your family. May mga pagsubok na dumadating. Pero meron bang point in your life na naisip, kumbaga, andun ka na dun sa thin line ng pag-iwan mo sa pamilya mo at sa halipay, sasama ka na sa ibang? Never. Wala po? Alam ko kung hanggang saan lang ako. Alam ko yung boundaries. Kaya naman yung asawa ko, di ba? Alam niya na never mangyayari na para iwanan ko sila. Pero yun yung pangaral ko din. Pangaral ko din sa mga ibang artista na kasi temptation dyan di ba? Kakadevelopan, ganun. Ba't ba na-develop, boss? Hindi mo pa ba nasubukan ma-develop sa iba? Hindi ko nasusubukan. Kasi mahirap na. Mamatiwalag ka niya. Hindi. Siguro yung lagi magkasama. Pagka lagi magkasama ka, kaya nga pagka weak ka, tao ka lang di ba? Basta importante pa sa magigising ka sa katotohanan, di ba? Hindi, paano mo yung pinaglalabanan? Andiyan ka na, totoo naman yun given na yun. Given. Pogi ka, tapos kasama mo palagi. Galit yung asawa ko nito, lalim ng tanong mo. Pero paano mo siya pinaglalabanan? Dasal mo na lang yan, di ba? Basta no matter what, huwag mo iwan yung pamilya mo. Pero tapos na ba yun? Tapos na yung episode? Wala lang ganun. Wala na ngayon. Woo! Thank you! Tapos na yung episode na yun, ha? Tapos na. Seriously, anong mai-advise mo? Hindi lang sa mga artista, pati sa iba pang mga padre de pamilya na ang trabaho ay lumalabas, na-expose sa iba't ibang tukso, sa babae. Never leave your family. Siyempre, alam mo dapat yung limitasyon. Kaya nga ako, sabi ko palagi yan no matter what. Diyan pa rin yung pamilya ko. Pero ano naman ang payo mo na sa mga misis? Na kung yung kanilang mister nadapa once upon a time sa buhay nila. Mas maganda siguro mag-consult sila kay Lani. Si Lani is perfect wife especially for Bong Revilla, yung mga ganitong kapogi. Kapogian naman, lumilipas din yan, di ba? Hindi man tayo pwedeng pogi for life. Basta ang importante, huwag pababayaan pamilya mo, huwag iiwan pamilya mo. No. Malaking kasalanan yan. Actually, ang isang nababalitaan namin kay Senator Revilla din, ang airpat nyo, wala siyang pinabayaang anak niya, no? Yes. Ganun po, kung naging ganun man yung daddy, wala siyang pinagbayaang anak niya. Pero yun yung sinabi sa akin niya bago siya mamatay. Anak, wag mo akong gagayahin, ha? Sabi yun sa akin. Oo, yun yung moral lesson doon. Kaya mabait si Bong Revilla. Konti. Dati yun. Konti lang. Ano po ang... kayo, naging artista kayo, naging director kayo. Hindi mo director. Producer. Tumutulong sa mga director, siyempre sa dami ko rin. Pwede na rin ako maging director. Pero siyempre sa experience ko, sineshare ko na rin sa mga batang director para makatulong din ako sa kanila ngayon. Sa hanay po ng mga artista ngayon, sino yung tingin nyo
Yung sa mga lalaki, sinong tingin yung magagaling na artista, mga aktor? Kita ko si Coco Martin, is doing very well. At kita ko rin yung puso niya sa pagtulong sa mga kapwa, yung mga especially mga maliliit natin mga artista na mga goons na bibigyan ng trabaho. Yan. Kaya sinuswerte siya. At sana yun din ang gayahin ng mga ibang artista natin. Diyan din sila, Ding Dong is also doing well. And, itong mga upcoming action stars natin. Kaya ako, hindi man tayo selfish yan. Gusto ko rin i-share sa kanila kung ano man yung knowledge natin sa paggawa ng pelikula. Totoo ba na kapag ka daw nagiging leading lady, nagiging girlfriend? Hindi naman lahat. Bakit si Sharon, bakit si Vilma, hindi naman. Dalawa lang kasi yung sinabi niya. Sabi niya, 100 yung pelikula. Dalawa na lagi yung sinasabi niya. At yung iba pa. Pero, doon na lang natin ilagay. At yung iba pa. Pero nakalipas naman na, mga ilan ang naging girlfriend niyo, Seth? Hindi kasi ako kiss and tell eh. Ay, okay. Hindi, yun yung papangalanan eh. Hindi. Mga ilan lang naman. Mga 100, gano'n. 100, Hindi naman. Konti lang. 90. Hindi naman. No. Okay. Basta importante, respeto mo yung mga leading ladies mo, yung mga kasamaan mo sa ano. Ganun. Ano po yung pinaka-favorite movie ninyo, saka yung karakter po ninyo? Alias Pogi. Alias Pogi. Panday. Nagimot. Yung favorite line nyo, naalala nyo, kahit isang favorite line nyo, pwede nyo bang bitawan ngayon sa amin? Okay. Anak ka ng teteng. Anak ka ng teteng. Paborito ko din yun. Opo. Kung pamimilian po kayo ng pinaka malaking source of your satisfaction o kaligayahan, yung pagiging artista ba o pagiging public servant? Okay ba yan eh? Source of income, pagiging artista. Yung kaligayahan mo ng pagtulong, pagiging public servant. Yung talagang tutulong ka, mararamdaman yung tulong mo sa tao. Kasi utang ko sa mga tagahanga ko na sumuporta sa akin ever since. Mga pelikula, telebisyon, kapag upo ko dito sa public service, nandyan sila. So yun yung pagbayad utang mo sa kanila. Kaya no matter what, yung ikot talaga, yan, naramdaman mo pagka kailangan nila. Tulong mo, nandun ka kagad. Pag may sakuna, nandun ka kagad. Ngayon, ginagawa niyo pa rin ginagawa kahit ko po yan. Yeah, like itong, pupunta rin ako sa Mindanao, sa Jensan, yung mga naapektuhan. Inaayos na namin yung mga dadalhin natin tulong. Miski nung panahon ng Yolanda, yung mga tinamaan ng Bagyo Cebu, miski nun, baha, yan. Lusong ako dyan. Vice Governor pa lang ako. Yun na yung panuntunan ko eh. Masaya ako pag nakakatulong ako sa kapwa ko. Dahil yung nakakapagpaligaya ka. Kung mapapansin mo ito yung game show, even panahon ng COVID, tuloy-tuloy yun. Ang dami tayong natutulungan dyan. And yung talaga, personal na pera ko yun. And pagtulong, tapos yung ibang mga kaibigan, tulong-tulong tayo para makatulong tayo through GCash or kung ano man yung pagpapadala sa mga kababayan in our own little way. Makatawid lang. Makatawid. Yung sa dito naman sa pagiging senador, yung mga pwede mong maitulong na makukuha mo sa mga ibang like DSWD, maipatawid natin, maging kasangkapan tayo, may endorse, matulungan sila. Malaking bagay yan. Tupad, diba? Ang importante, mapansin mo sila, dahil nararamdaman ko yung nararamdaman sa ground. Kaya ako mismo bumababa doon, tinitingnan ko kalagayan nila. That's Bong Revilla. Meron na kayong napakabigat na karanasan nung naisipan ninyong to run for a higher office noong 2014 at ang nangyayari sa inyo na kulong kayo. Open pa rin ba kayo sa ganong klase ng option sa hinaharap to run for higher office? Kahit kilitin nila ako. Kanila na yun.
Ito lang, dito lang sa trabaho ko pagiging senador, marami na tayong magagawa para makatulong sa babae. Pero para maramdaman ulit ng pamilya ko yung pagwasak sa akin. At pagyura, hindi ka lang binatuan ng putik, alkatran yung binato sa'yo. Tanggalin talaga, hindi mo matatanggal, batik. Ayoko na. No more. Ito siguro, pagiging senador, marami naman tayong matutulungan sa Senado. Alam niyo, pag nagsasalita kayo, pag nababanggit yung tungkol sa experience yun, parang naramdam ko yung sakit niyo eh. Yung parang bumabaon eh. Talagang nakabaon na si Batyan eh. Tinanggal mo man, wala na siya, gigil siya, pero nandun pa rin yung sugat. Pero, ang importante nito, pinasalos mo na lahat. Pinatawag ka na sila. Kahit ano pa yan. Kaya, tama na yung batuan. Naisip ko na lang. Kaya nga palagi ko na sinisigaw, tama, politika. Tulong na lang tayo sa tao. Kung ano yung problema, tulungan natin. Ang politika kasi, ano yan eh. Pagka nandiyan, nakapwesto ka, darating yung oras, ilipas din yan. 6 na taon na, senador ka, after that, nana. Pagbaba mo dyan, makakasalubong mo pa rin yung mga tao na yan. Ako, been there, ikot dyan, down to the lowest, and then akit ka ulit. Bukan yun eh. Nasubukan. Ano ba? Cycle ang buhay ng tao. Cycle yan. Kaya, mas mabuti pa kaibigan mo na lang sila lahat. Diba? Huwag lang yung agrabiaduin ka dahil lalo na yung katulad nangyari bigla ka, wala kang kasalanan na gano'n, parang ako na-bully, parang, di ba, parang masyado mo naman nagrabyado, hindi man totoo, di ba, unfair. Yung gano'n, yung magiging isang, di ba, kaya, pero humingi rin ako ng tawad, minsan nabigla din ako yung nakakato yung nangyari din kay Priya, sa mga tao na nakarinig na medyo naging mataas ako doon, but tao lang din ako. Importante ngayon yung let's move forward. Sipin natin, alam ko, maraming dapat gawin na harapin problema ng bayan. Doon tayo. Last na lang. Yung bang budots tingin niyo nakatulong talaga sa inyo sa eleksyon ng nakaraan? Sa tingin ko, pwede nakatulong din. Okay? Alam mo, sa totoo lang kwento niyan, budots. Di ba, gumawa kami ng TV commercials, tapos natin, accomplishments ko, senator. Yung budots na yan, sabi lang, ang sasayaw lang dapat yan yung number. No? Biglang sinabi, Sen, sayaw ka na nga. Ha? Ay, ayoko yun. Hindi man ako marunong paano ba yung budots na yan. Kaya nagmamano ako. So, sinayaw ko ngayon. Tapos, sabi ko, huwag yung gagamitin yan, ha? Huwag yung gagamitin, ha? Si Direk Rico Gutierrez pa yung Kaya, so wala talaga sa plano yun. Tapos, nung ginamit nila nung eleksyon. Pumuntok siya, nag-viral siya. Marami rin nagalit, pero marami din tuwa. Sa tingin ko, nakatulong. Pero divine providence yun. Even the budots na napili yung budots, wala din sa plano na yun nung nag-click siya. Kaya lahat yan, kay God din yun. Kung hindi naman kung hindi ako nag-budots o kung hindi ako sumayaw, baka hindi ako nanalo. Pero binigay pa rin sa atin. That's why I'm very thankful. Sa lahat na nangyayari sa buhay natin, guhit na kapalaran. Sa airpot niyo po, ano yung agimat na ipinamana sa inyo na ipinagpapasalamat niyo ng buka? Yung gatas lang ba? Yung agimat ng pagmamahal. Yun. Sabi nga, Daddy, yung agimat mo sa chicks, huwag mo na sa akin ibigay, ha? Sabi nga, binigay ko na sa'yo. Kasi maraming salamat.